Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Hi there! Welcome back again to a day in my life. So heto, kinabukasan nga, pagkagising ko, ininit ko nga yung tira naming ulam kahapon. Aminin nyo man at hindi, ito talaga yung masarap sa binagoongan, yung iniinit-init mo at nagmamantika na siya. Past 9 a.m. na nga nung mga oras na to at heto, nagsantok na nga ako para nga makakain na. Alam nyo ba na sobrang init na nga ngayon at kung wala naman tayong mahalagang gagawin sa labas, manahimik na lang muna tayo sa loob ng bahay. Tapos kung mag-i-skincare naman kayo, wag nyo na munang ituloy. Diyos ko, puta madulok kayo lupo. Nagsantok na nga pala ako ng konting kanin dito at heto, nagtimpla pa nga ako ng kape kahit talagang mainit na. Okay lang naman to dahil coffee lover tayo, wala tayong magagawa. Talaga sinasabay na natin yan sa pagkain natin. Meron pa nga akong nakitang tirang adobong tilapia dito sa may basket kaya kinuha ko na nga kesa nga ako sa masira. Hetong mga pagkain na nga pala na to ang magsisilbing breakfast natin for today's video. Aba, magmaselang ko pawari. Aminin nyo man nga at hindi, napakasarap din kasing sinasabay kapag kumakain sa almusal yung kape. Lalo na nga kung ang ulam mo binagoongan, paksiw, 10 beses na ininit na asado o kaya minudo, ganon. Isang araw nga meron nagtanong sa akin, baka nga daw high blood ako dahil sa mga kinakain ko. Ang sagot ko po hindi naman din po ako high blood at hindi naman din po ako low blood. Normal naman po yung presyon ko at syempre yung mga kinakain ko naman in moderation. Kasi nga diba, nung isang araw, nag-post nga ako na hindi okay yung pakiramdam ko. Masarap lang talaga akong kumain sa video pero yung kinakain ko talaga ay may limit naman. Sabi nga nila, lahat na sobra masama. Ibig sabihin kapag sobrang ganda ko na hindi na po pwede yun. Charis! So heto, no mga oras nga na to, tapos na nga akong kumain at inuubos ko na nga lang yung kape ko. Kulong-kulo nga kasi yung tubig na nilagay ko nga dito sa kape ko, kaya naman Diyos ko, hindi ko maldok ng masalese. At dahil nga sobrang init nga ng panahon ng mga bandang mananghali, heto, nagbadyanan naman nga yung malakas na ulan. Grabe, kahit ano nga vitamins yung iniinom mo sa araw-araw, kung ganito naman yung panahon, talagang magkakasakit ko. Wala pa nga isang oras pagkapasok nga sa loob ng bahay, ayan, bumuhos na nga yung malakas na ulan. Hindi ko nga alam kung magpapasalamat ba ako o papano, kasi nga marami ng mga palay ang malapit na ding hanihin. Alam ko narinig nyo yun, may hage. Tapos heto, nung mga bandang mananghali, wala pa nga kami maisip na ulam, kaya naman bumili na lang ako ng isang buong manok. Bali kulang 2 kilo nga itong manok na to. At heto, nung mabanlawan ko nga, agad na nga akong kumuha dito ng mga gagamitin ko nga sa paggisa. Isang buong bawang at isang sibuyas nga yung gagamitin ko sa gigisahin natin for today's video. Yung mga oras nga na to, nahiwa ko na nga din pala itong manok at heto, binabanlawan ko na nga. Baka magtaka kayo kung bakit bawang at sibuyas lang yung kinuha ko, kasi nga po nagpabili pa lang ako ng luyang gagamitin ko. Nang matapos ko nga mabanlawan yung manok, agad ko na nga pinatiktik dito sa may strainer para nga mamaya hindi ganong magtubi. Nahiwa ko na din dito yung bawang, sibuyas at luya, kaya naman ready to cook na tayo. At dahil nga po tinola yung lulutuin natin for today's video, ayan, nagpakuha lang ako ng isang pirasong papaya. Masarap pa nga sana dito sa tinola yung medyo hinog na papaya o kaya maniba lang, kaya lang wala silang nakuha, kaya ito na lang. Nang isalang ko nga yung kawali at nag-init na nga, ayan, nilagyan ko na nga ng konting mantika at hinulog ko na din nga yung luya. Gaya nga ng paulit-ulit ko sinasabi, kapag ang niluluto nyo merong luya, mas maganda na una yung igisa yung luya para mas malasa. At kapag nga medyo nag-golden brown na yung luyang nilagay natin kanina, pwede na nga nating ilagay yung bawang at sibuyas. Haluin lang natin na nga haluin hanggang lumabas na nga yung aroma, at kapag okay na, pwede na nga nating ilagay yung mga manok. Haluin lang natin yung manok kasama nga ng bawang, sibuyas at luya, at heto, maglalagay na nga din pala tayo dito ng paminta. Actually, nung ginisa ko talaga yung luya, bawang at sibuyas, maglalagay sana ako, kaya lang nakalimutan ko. But since hindi pa naman natin nilagyan na sabaw itong ating tinola, pwede pa naman nating ihabol itong paminta. So ayan, kapag medyo naglalabas na nga ng mantika yung ating manok, pwede na nga nating isama dito yung pinaghihiwa nating papaya kanina. Yes, opo, mas maganda nga na isinasama sa paggisa yung ating papaya para naman may lasa. Pagkalagay nga ng papaya, hahaluin na nga natin ito at maglalagay nga tayo dito ng tubig. Sa paglalagay nga ng tubig dito sa ating tinola, depende yan sa inyo kung gusto nyo na masabaw o hindi. Ako kasi, ang gusto nga dito sa tinola, sakto lang yung sabaw para naman malasang malasa pa rin. Bali, naglagay na nga pala ako ng konting papalasa kanina dyan at ayan, naantay lang natin siyang kumulo ng kumulo. At kapag nga malapit na siyang maluto, pwede na nga nating ilagay itong mga Bermuda grass. Charis! Para nga mas lalong masustansya itong ating tinola, ayan, nilagyan ko na nga din ng dahon ng malunggay. At pagkalagay nga ng malunggay, agad ko na din itong pinatay at hinalo ko na din, at baka kasi maging corn beef itong mga manok. At nang maluto nga itong ating tinola, agad na nga din pala ako nagsandok para nga makakain na. Perfect nga itong ulam na to, lalo na kapag nag-uulan at malamig nga yung panahon. Pero masarap din naman itong kainin kahit na mainit yung panahon. Yun nga lang, mag-ready ka ng bimpo kasi sigurado tutulo yung pawas mo. Kaya naman kung biglaan ka nag-crave ng tinolang manok, Diyos ko, ano pang
hinihintay mo? Go na! O siya, that's it muna for today's video. Thank you for watching. And again, para maging updated sa lahat ng video na ina-upload ko, don't forget to like, follow, and share this video for more. See you again on my next vlog. God bless everyone. Bye!